Okay. Again, good evening. Good evening, everyone. Good evening, Coach. Good Good evening evening, Coach. and happy Good Sunday. evening. Evening po. Good evening Happy po. Sunday, kahit na Sunday, Good evening. nag-aaral kayo. Thank you. Start tayo ng fundamentals. For Batch 4, the reason kung bakit ang fundamentals ang pinag-uusapan natin, we want to know the economic condition ng US. Yan. And then whenever we do something, we always ask ourselves, bakit? Kasi the US value is negatively correlated sa XAU. XAU USD. Yan. Ibig sabihin, kung tumataas ang value ng dollars, ang Forex XAU USD bumabagsak ang chart o yung price niya. And if yung USD naman ay bumababa ang value, yung XAU naman ay tumataas. So, ibig pa lang sabihin, mate, kung alam natin ang economic conditions, malalaman natin kung ano yung magiging value ng USD. Yes. Ganun pala, makukuha din natin yung direction ng XAU USD. Yes. Short term or long term? Long term nga lang. Kaya, we also need to go technical. Kaya lang, we're trying to adapt yung meron tayong fundamentals na 80%. Yan. Because yung institution, sa trading may dalawa. Merong isang institution at saka may isang retailer. Si institution, pag nag-trade siya, binabase niya sa economics. Kasi may mga researcher yan sila. Hindi sila basta naglalabas ng pera nila napakalaki. Para lang sa chart, titingnan nila yung chart. Para lang sa pattern ng candlestick. And then, pag magte-trade na sila, tsaka pupunta sila doon sa trading platform para mag-technical. Okay. Pero si retailer, baligtad. Mag-80% siya ng technical charting. Yan. Tapos, tingin-tingin ng konti ng fundamentals. Oo. O kung minsan, wala pa. Totally, 100 ang kanilang technical. Binabase nila yung kanilang trading sa mga pattern. Okay, mute ko muna yung mga mute ko muna. But anytime yung mga magtatanong, you can unmute your mic and pwede niyong pigilin yung pagdi-discuss ko para yung nasa isip niyo masagot natin kaagad at hindi maputol yung understanding niyo. So, ito yung psychology ng institution. 80% fundamentals, 20% technical. Ito naman yung psychology ni retailer. 80% technical, 20% fundamentals, or sometimes totally 100. Wala nang fundamentals. Bakit? Ang hirap kasing intindihin naman ng economic indicator. Ito yung mamaya. And then, yung magiging trade ni institusyon at saka ni retailer, mag-a-appear yan doon sa platform, yung MT5 natin. Ang tawag natin doon is candlestick. So, the psychology or the candlestick psychology is a combination ng institusyon at saka ng retailer. Hindi natin inaaral. So, most of the time, we are trading blindly. Bulag. Pero opinion ko lang yun, base nga sa tagal kong nagte-trade. I'm doing trading for almost 8 years and I try not to do this. Pero sabi, sometimes the magic daw is nandun sa bagay na ayaw mong gawin. Ito yung ayaw kong gawin talaga dati, fundamentals. Kasi hirap ako sa English. Yan na, hirap na hirap. Buti na nga lang, I was able to talk to mga kabataan, and then the last time na nakausap ko si MatePass, then I maximize yung paggamit ng ChatGPT. And during the training ng FB Ads, ChatGPT pa rin. Talaga pala akong very
in demand ng ChatGPT. Okay. Kaya if I were you, try to learn how to use ChatGPT. Napakaraming gamit. Okay? I hope you know the reason why bakit tayo nag-uumpisa sa fundamentals. Okay, fundamentals. Sa fundamentals naman, we use Forex Factory. Sa Forex Factory, may dalawa tayong ginagamit. One is the calendar and one is the news. Pero ang una kong tinitingnan, news. Okay, news muna tayo. News. Yan. Yan. Ang gawin nyo, tulad nito, ito, si Michelle Bowman. Ang ginawa ko dyan kanina, inopen ko yan. Pagka nawala na yan, ang tingnan nyo dito, ayun siya, ayun. Michelle Bowman, ayan siya. Ayan yung news na yan. Ito rin yun. Ang gawin nyo, buksan nyo to. Ayan, buksan nyo yan. Tapos, kopyahin nyo to. O kaya, ang gawin nyo, full story. Ayan, kopyahin nyo yan. O kahit, kopyahin nyo lang yung pinaka first part eh. Pero ako, mas gusto kong kopyahin lahat. So, kopyahin ko lahat yan. Kopyahin ko lahat yan. Pero hindi ko pa basahin. Kopyahin ko lang. Hirapan akong basahin yan. Pupunta ako kay ChatGPT. Yan. Yan. Silalagay ko dito, paste ko. Yan. Tapos pupunta ako sa dulong-dulo. Tapos uutusan ko si ChatGPT. Si ChatGPT pala, ang trabaho niya talaga is parang assistant natin. Kaya lang, you have to be clear dun sa prompt mo sa kanya. For example, explain. In Taglish. And at summary. Yan. Kaya nga ako noong bata ako, ang ginagawa ko para hindi mahalatang wrong spelling ako, papangitan ko yung sulat ko. Yan. Summary. Explain in Taglish and summary. O yan. Explain niya na sa'yo yan. Ayan. Sana. Parang di ko na. Taglish. Ulitin natin. Taglish, please. Ayan. Ayun. O, ito. Sabi niya, ito yung Taglish, simplified, digest, ng speech si Bowman. Sabi, economic outlook. Ayan. At FOMC. Kanina nakita ko na ibig sabihin ng FOMC. Si Bowman hindi sumang-ayon sa FOMC. Panatilihin ang interest rate. Ang interest rate kasi ngayon is 4.25 to 4.5. Ibig sabihin, tataas. Yan, taas ang interest rate. Gusto niya na mag-start ng rate cuts kasi. So, interest rate, okay. Ano epekto ng interest rate sa USD? Good or bad? Ano ang epekto ng interest rate sa USD, mate? Good or bad? Anyone na nakakaalala? Good. Epekto sa USD, good. Pero hindi ko sinasabing epekto sa bilihin, Epekto sa USD. So, ibig sabihin, tataas yung kuha ng USD. Yung value. Okay. So, si Bowman hindi sumang-ayon ang gusto naman ng FOMC is panatilihin ang interest rate mataas kasi pag mataas naman ang interest rate, maganda yung value ng USD sa international market.
Pero siyempre, hindi maganda sa mga tao. Pag mataas ang interest rate, tumataas ang lahat ng bilihin, ng production, yung economy, bumabagsak. Yan. Pero ngayon, mataas ang interest rate kasi, yan, mataas ang interest rate, yun yung kinukuha ng FOMC. Okay. Kaso, sabi ni Bowman, kailangan mag-cut rates. Pag kinut rates mo yan, babagsak ngayon yung value ng USD. Yan. Ano naman ang epekto nito sa gold? Physical gold. Taas. Tataas, coach. Oh. In terms of demand and supply muna tayo. Sa market, may dalawa, demand and supply. Okay. Halimbawa, tayo to, bibili tayo, marami tayong pera, sabihin na natin, regardless kung ano tayo, Pilipino, ano. Kailangan natin ng gold. Pero bago tayo bumili ng gold, kailangan natin, pambili ng gold is USD. Hindi tayo pwedeng bumili ng gold using our local money. Mataas ang interest rate, so maganda sa gold. Tama. Ay, maganda sa USD. Sa value niya, ha? Value ang sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa bilihin, ha? Ulitin ko. Mataas ang interest rate, maganda, mataas ang value ng USD. Ikaw ngayon, kailangan mo ng gold. Pero bibili ka muna ng USD na mataas. Let's say 1, 2, 3. Ayan. O, ito, 1. Sandali muna. Mataas ang gold. Mataas ang value ng gold. Pag bumili ako ngayon ng USD, mataas ang magiging bili ko ng gold. Kailangan ko, pero mataas eh. Pagka bumili ako ng gold, gagamitin ko sa business ko, pero tataas yung presyo ng bilihin ko. So, inflation, di ba? Dito muna ako. Mataas ang interest rate, mataas ang value ng USD, malaki ang gagastusin ko para makabili ako ng USD, para makabili ng gold. Hindi muna. What will happen sa demand? Tataas pa baba? Bababa. Okay, Pababa, coach. Bababa, di ba? 1. O, ito na naman si 2. O, sabihin natin ibang bansa, kailangan ko ng gold. Kailangan ko ng gold. Pero para makabili ako ng gold, bibili muna ako ng USD. At kasalukuyan, mataas ang interest rate. So, ibig sabihin, mataas ang value ng USD. Pero kailangan ko eh. Kaya lang, pag bumili ako, tataas na naman yung production ko, yung PPI ko. Dali muna, hindi muna. Next month, baka bumaba next month. Total, meron pa akong stocks. Ano mangyayari sa demand? Bababa. Bababa. Yeah. Ito, kailangan niya. Ayun, may bumili isa, kahit mahal. Pero, bagsak ang demand. Kung dati 3, ngayon 1 na lang. So, ano mangyayari ngayon ang presyo ng gold kung iilan lang ang bumibili? Baba, coach. Bababa. Yes. Bababa yung presyo ng gold. Para maraming makabili. Yes. Ano mangyayari sa market ng XAU? Sa Forex? Tumataas ang USD, bumababa ang XAU. Bababa ang gold. Yan. Nakuha nyo, mate? Any question? Copy, coach. Mate, paano naman namin babasahin yung economic data? Pag yan diniscuss natin, wala tayong matatapos. Pinakita ko lang sa inyo, ano ang importance ng economic data pagdating sa value ng USD, kasi ang target natin to determine ano ang galaw ni XAU-USD. Tama ba, mali? Tama, mali? Correct, correct. Yes. Tama, coach. So, Tama, with Coach. regards to economic data, magdi-discuss tayo ng konti. Ito yung nasa canvas nyo. Ang gawin nyo, balik kayo sa canvas. Tama.
Mate, Tama, di pa Coach. namin kabisado eh. Pagtiyagaan yung panoorin, mate. Pagtiyagaan nyo. Not one time, not two times. I'm reading the Think and Grow Rich, ano? Yung iba sabi lang, nabasa ko na yan eh. Ha, talaga? Kailan? 1 week ago. Kano mo katagal binasa? 1 linggo lang, bilis ko nga nabasa eh. Ang tanong, naintindihan mo ba? Yung binasa mo. Pag hindi mo naintindihan, hindi mo ma-i-apply. The same thing doon sa Canvas. Yan. Eh mate, pwede ba mag-PM ako na mag-PM sa'yo? Kasalukuyan, may 80 na kayo papunta sa 100. Imagine niyo merong nag-PPM sa inyo araw-araw na ganun karami. Palagay nyo. Good or bad? Bad, Coach. Yes. Bad. Gusto ko kayong matulungan. Pero sabi nga ni AC, self-love. Ano yung sabi mo, mate, AC kanina? AC. Self-love, ano? It's not a form of selfish. Parang ganun ba, di ba? Kawawa naman ako pagka maghapon na lang ako nagsasagot ng di ba? I gave you the canvas para extend yung idea na hindi ko kayo pababayaan. So, the canvas, huwag nyo rin pabayaan yung pag-aaral nyo. Okay. Another. So, dito, nagka-idea tayo that Bowman, kuha natin ng konti Bowman is dovish. Mate, ano yung dovish? Dovish, ibig sabihin, bababaan niya interest rate. The moment na binabaan yung interest rate, what will happen sa USD? Ano mangyari? Hina. Ihina. Ihina. Yes. At ang sabi niya, for the next months, ayan 35K. Labor market humina, bumagal, ayan. Kaya, ibig sabihin, bumagal yung labor market, ibig sabihin, yung mga tao walang pera. Kung walang pera ang tao, what will happen sa economy? Di ba? Bababa na naman si USD. So, yun yung mga data. So, ano ngayon yung inaasahan mo for the next few weeks or next month sa XAU USD? Kung ihina pala ito. Tataas si... Tataas. O, di ang gagawin ni ba ngayon, magbabay. Hindi naman siya tataas ng ganyan. Tataas siya pa ganyan. So, anong gagawin mo ngayon? Magte-technical ka. Doon mo sa technical ngayon, 20%, hahanapin kung saan ka papasok. Doon na papasok ngayon yung mga trend line, strong support, strong resistance. Mate, di pa namin alam yan eh. Nasa canvas uli. Okay? Buksan nga natin yung canvas. Sa canvas uli yan. Ayan. Especially sa batch 4. No? Tingnan nga natin. Canvas. Saan yung canvas? Nawala na. Saan na ba napunta? Ayan. Canvas. So, kung alam mo na ngayon, naintindihan mo na economic data, may long term ang tawag doon, long-term bias ka na, based on the fundamentals, bababa ka na ngayon ng technical, o yung tinatawag natin charting. Actually, nagcha-charting na tayo, nagkuha na tayo, fundamentals tayo. Uy, ba't ayaw? Sa dami na nakabukas kong kwan siguro, browser. Tinan ko nga, baka sobrang browser na ako. Bawas ako. Bro, man. Ayun, meron nga. Dashboard. Ayun. Bumagal pag yan. Especially for the bots 4. No? But not only for the bots 4. Marami pa rin sa bots na iba na nahihirapan. Okay. Ang naging problema kasi sa YouTube, hindi siya naka-structured. Alin ba yung unahin namin panoorin? Naguguluhan na kami. Dito, naka-structured na. Kung baguhan kayo, unahin yung panoorin is paano kayo mag-registered.
At kung paano gumawa ng live trading account. Since nag-join na yung wife ni... Yun. Sorry. Sorry. Oo. Mm. Okay. Ngayon, pagka batch 1, batch 2, batch 3 ka na, try to, ito, ulit-ulitin nyo to, economic indicator. Kasi nandito, yung tinuro ko ngayon, yung pinag-usapan natin, andito na. And then, kung mabubuo natin yung video na to, malamang, baka ilagay ko dito yung video na to. So, another variation ng paliwanag. And then, meron ka ng economic indicator. Dito ka na ngayon. Punta ka na ngayon ng MT5 at saka candle psychology. So, another variation ng pagpapaliwanag. Ayan. Punta ka na dyan. Pagtiyagaan mo na yan. Ayan. And then, sunod, ito, basic ng support and resistance. Tsaka top-down support and resistance. Ayan. Madami pang wala, di ba? Alam nyo, especially batch 1, batch 2, batch 3, alam nyo, marami pang wala. Naayos ko pa. Tapos na, ilalagay na lang dito. So, kaya kung sasagutin ko lahat yung tanong nyo maliliit, hindi ko matapos. Kaya, yung iba, how to use candlestick, gamitin nyo na sa YouTube o kaya si ChatGPT. It's not because I don't want to answer you anymore. Simply because I want to organize this in a way na hindi kayo mahihirapan. Paano nyo ikukan yung ladderize. Okay? So, balik tayo. Nakakaisang kwan pa lang tayo. Nakakaisang economic indicator. Ikon ko na to. Ano ba to? Sara ko nga ito ulit. Balik tayo ng sara ko na yan, yung canvas. Bumabagal yung kwan ko eh. Sige, pagka nawawala kayo, pasok lang ng pasok. Siguro dahil nga sa signal. Okay. Forex Factory. Yan. News. Yan. Tapos na tayo kay Broman. Ito, sabi naman nito. Ito maganda. Week ahead, sabi niya. Ito, week ahead. Buksan natin. Week ahead. Full story. Yan. Kopyahin uli natin. Haba, no? Copy. Sige natin ulit dyan. Alam na niya yan. Ang gusto mo ay taglis. Alam na niya. Na ikaw ay hindi magaling sa English. So, itataglis niya na yan kaagad. Main team. July job data. Last month. Nagpakita ng kahinaan sa US labor. So, ibig sabihin, walang trabaho, walang kita, 'di ba? Ang economy babagsak. Kasi ibig sabihin ng economy, yung gumagalaw na pera, sweldo, trabaho, production sa isang bansa. So hindi maganda sa US, tama? Tama ba, mate? Tama, Coach. Okay. Dollar rally sa July natapos na. Technical retracement na hit, posibleng bumalik sa downtrend, lalo na kung lumabas ang CPI data. Uy, may sinabi siya, CPI. Ano yun? Tingnan natin. Hindi yan USD ha, sabi niya dollar. Punta ka na index. Yun. Punta ka USD. Tingnan natin. Ayan o. Nag-rally si USD. Hindi XAU ha. USD lang ha. Nag-rally. Ayun, nag-rally. Tumaas. Pag tumaas si USD, ano mangyayari kay XAU? Di ba? Bababa. Ito. Tumaas ito. Punta ako na XAU. Daily.
Di ba? Ayan naman siya. O, ito naman si XAU. Gumanon naman siya. Pag tumingin ka naman sa daily ng USD, oh, ayan siya. Oh. Bumaba si USD, tingin ka naman kay XAU. Inan mo. Oh, tumaas naman siya. Oh. Sa una, malilito kayo, pero punta muna tayo ng USD, ha. Tapos, bumaba, di ba? Nag-rally, tapos bumaba. Oh, tapos, tingnan niya natin, ano sabi ni ChatGPT? Dollar rally July, sabi niya, natapos na. Technical retracement, nagre-retrace. At posibleng bumalik sa downtrend. Lalo na kapag lumabas ang CPI o Consumers Price Index. Coach, nahihirapan na talaga kami dyan. O mate, nahihirapan na kami dyan. Yes, kaya balik kayo sa canvas. Pag ayaw nyo, parang yung pinamigay yung pera nyo. Okay, ito yung babayaran nyo ng 400,000 sa iba. Dito sa atin, pagtsatsagaan nyo lang aralin. Okay, so may idea ka na. Ito, US, July rally USD, nabasag ang poor jobs and weak ISM. Lahat ng indicator, nahihina si USD. Meron. Yan. So, ano mangyayari kay XAU? Tataas, coach. Tataas. Di ba? Actually, tumaas di ba? Tumaas na tingnan nyo. Tumaas. Yes. Tumaas Correct, na coach. yan, Punta tayo ng daily ng XAU. Ayan na kagad. Nagmamanifest na nakikita na natin Ayan. Ayan. Pumasa, di ba? This is August 1. And then, ito yung nakakapagtaka. Bakit ganito? Sabi mo, pangit yung USD. Di dapat buy na tayo ng buy, di ba? That is 80%. And how about the 20% technical? Eto siya. Hindi naman Amerika lang ang bumibili ng gold. So, you have to consider that. Kaya yung iba, magpa-pattern. Ito, pattern talaga to. Ito, anong pattern na ito? Sideways. Yan. Sideways yan. Okay. Pag nasa kalahatian na, huwag ka nang bumili kasi delikado na. Kasi nga, hindi mo alam. Di ba? Since hindi mo alam, delikado talaga. Nanguhula ka. Pero ngayon, nagkaka-idea kayo, di ba? Buy or sell? Bias nyo. Buy or sell, mate? Fundamentals. Fundamental buy. Buy. Fundamentals. Buy. That is our 80%. Pero ang tanong, papasok ka na ba? People. Hindi pa. Kailan tayo papasok? Okay. Wait for the confirmation. Antay na. Balik tayo ng fundamentals. Hindi pa tapos Ito, tingnan nyo Nung isang araw, may naglabas ng Tingnan natin news. Naglabas ng isang statement si Trump regarding sa pagbibili ng pag mag-i-import, 'di ba bibili import papasok. Pag mag-i-import si Amerika ng gold, itatarip niya. Itatarip niya si gold. Tataasan niya, sabi niya. Saan na ba 'yon? Meron ba dito ba 'yon? Okay. So, ganito Yung economic data, makikita natin dito yung condition ng USD kung mataas. Pag mataas, XAU, bababa. Pakinggan nyo mabuti Pag mababa, XAU, tataas. Pag mataas si USD, bababa. Tama ba? Tama. Correct. Tama, Pero, tama, coach.
ang ginamit natin dito is to determine the economic indicator ng Amerika. Tama? So, si Trump ngayon, ang ginawa niya, sabi niya, pag bumili ng gold, itatarip ko kayo. Ibig sabihin, tataasan ko yung puwis para bago makapasok yan sa Amerika. Ano mangyayari sa presyo ng gold ngayon? Halimbawa, kayo yung nagbebenta ng gold, tinaasan yung tarif ng pagbebenta mo. Anong gagawin mo sa presyo ng gold? Tataasan mo, bababaan mo? Mark up. Tataasan. Mark up, Tataasan boss. mo businessman ka ang mangyayari ngayon, ako yung buyer. Oh, Ako yung buyer. Ang taas na ng gold. Hindi na ako dumaan dito. Hindi Hindi ko na kailangan ito. Sa gold na ako tumingin kaagad. Uy, kahit mababa ang USD, mataas ang presyo ng gold. Bibili kayo. kasya nga pero walang pagpapansin. Bibili kayo. Hindi nyo na kinonsider yung USD kaagad. Ang kinuha nyo na gold na kaagad. Kasi si Trump, tinaasan niya yung buwis Bibili kayo ng gold. Hintay muna. Hindi, bibili muna kayo. Huwag mo na yung gagawin. Bibili kayo o hindi? Palagay nyo, ano mangyayari? Tataas o bababa ang demand? Bababa. Okay. Pag Dumaan walang tayo bumili. sa demand and supply. So, mababa ang demand, what will happen sa price? Bababa din. Bababa siya. Kahit gustong taasan ng manufacturer, bababa yan. Wala nang bumibili Tama? Correct. Yes. Bababa yan. Okay. So, yun yung ginawa ni Trump. Tanungin natin ngayon si ChatGPT. Sabihin na natin. Sabihin natin. Pangit. Yeah. Pangit ang economic data ni USD. So, bababa ang value ng USD at maaapektuhan ang XAU USD. Yan. Tama ba? Tinanong mo siya. Sasagutin ka niya. Oo. Tama ang basa mo. Kung pangit ang economic data ng US, lalo na jobs and kadalasan, mas mataas ang posibilidad ng Fed cuts. Pababaan pa yung interest, lalo nang babagsak yung USD. USD humihina dahil mas konti ang capital inflow, less attractive sa investor. XAU USD tumataas kasi gold is priced in USD. Mababa ang USD. Ngayon, makakabili ng USD yung mga tao, investor. Pero, si Trump, tinaasan ang buwis. Di ba makokontra ang data? Yan. Tama ka. Sabi niya, tama ka. Yung ginawa ni Trump sa pagtaas ng tariff ng buwis imports, pwedeng maghalo ang effect sa USD at XAU USD. Ganito logic niyan. Tariff affects the inflation. Kapag tinaasan ng tariff, tumataas ang presyo ng imported goods. Short term, pwedeng magmukhang mataas ang CPI. Short term. So, ibig sabihin, parang gaganda yung CPI. Ayan ha. Sinabi na niya ha. Market, iisipin na baka hindi pa agad magka-cut si Fed. So, nagma-mindset. Ito, pwedeng pansamantalang magpalakas ng USD. Kung pansamantalang lalakas ang USD, ano mangyayari sa XAU? Tataas ba baba?
Ano, tataas. Hmm? Bababa ang gold. Bababa. Baba. Nakakasunod pa ba kayo? Nalilito lang. Pero anong napapansin nyo? Importante ba? Yes, coach. Yes, Very coach. Yes, coach. educational. Yes. Actually, these fundamentals dictates the direction long term. Kung ayaw nyong ma-stress sa forex na halos nasa chart kayo maghapon, fundamentals. Basic na basic. Basic ba? Advance. Oh, tingnan nyo yung first letter ng fundamentals. Ano nakasulat? And Oh, yan na. Medyo magtiyaga kayo. But if ang katwiran nyo ganito, huwag kang mag-forex kung hindi ka reading mawala yung pera. Okay. Kung ganun ang Yes. kung ganun ang mindset mo, hindi ka magiging maingat. Ako ang mindset ko iba. Hindi ako magpo-forex para mawala yung pera ko. Kinontra ko 'yon. Okay. Punta na tayo sa chart. Sorry, hindi pa. Punta tayo ng calendar. Calendar na tayo. Ayan Nakakasunod, batch 4. yes, coach. Correct. Kailan ang lesson nyo? Monday. Tomorrow, coach. Itatanong nyo ba itong mga ito kay coach? Hindi. Hindi, coach. I-share nyo ba sa hindi nandito sa review? Hindi. Ilalagay nyo ba doon sa ibang GC? Hindi, It's a coach. no. Wag Nililinaw ko lang kasi alam nyo, mapapagalitan ako. Maawa kayo sa akin. Huwag nyo akong hayaang mapagalitan. 56 na ako. Because of my responsibility sa inyo, I took the initiative of doing this. I'm not asking for anything in return. Ayoko lang mapagalitan. Yun lang. Thank you, coach. Okay, masaya na ako na matuto kayo para sama-sama tayo. But of course, kikita rin naman ako dyan. Pero it's a long term. And please help us to palakihin yung community natin, Okay. So, dito naman, for the sake of batch 4, puntahan nyo to, yung filter. Para hindi kayo malito kagad na hindi sama-sama, pindutin nyo yung filter, focus lang muna kayo sa isang economy. Sa USD lang muna. Huwag nyong tanggalin nyo yung mga yan, i-uncheck nyo. Para pagka ipinilter nyo, apply filter, ang lalabas lang, puro USD lang. Kasi pag hindi nyo dyan in-uncheck, for example, ilagay natin, sige. Lahat yan. Tingnan nyo, apply filter. Dadami yung dadami yan. May JPY, may Euro. Darating tayo dyan, but not now. Darating tayo dyan. Pagka nakuha na natin yung concept ng economic indicator sa USD at XAU, sisisiwin na natin yan. Noon kami, pinaaral sa amin lahat yan, kaya nag-mix up lahat. Tapos nung nagmi-mix up na kami, ganito ang sabi sa amin, attend ka ng face to face. Sige coach, attend ako ng face to face. Kaya lang may bayad. Magkano coach? 100,000. Para papaliwanag namin sa iyo. Yan, papaliwanag namin yan sa iyo. Para makuha mo yan. Good. Papaliwanag naman di ba? 100,000. Good. Bad. Mabigat sa bulsa, coach. Pero maniwala kayo. May pumapatol nga ng 400 100 pa kaya? Kaya, you need to share. Let us help other Filipinos na wag mapunta sa program na yan. Wag na kayong, let's say, nag-share kayo. Sabi, ay, gano'n, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. But don't let that kind of attitude stop you from doing what is the right thing to do. Dahil hindi sa kanila ang reward nyo. Saan ang reward nyo manggagaling? From the universe. Sa taas. Paglingon nyo sa taas manggagaling. The more you give, the more you receive. That is nakasulat yan. Hindi yan mababali.
Ewan ko kung pare-pares tayo ng paniwala, ano? Ako, yun ang paniwala ko. There's always a good and bad karma. It is Okay. written. Yes. Okay. So, sabi niya, momentarily daw yung CPI tataas. Ito yung CPI. Tanggalin muna natin ito mga ito, ano? Para hindi nakakalito. Filter. Yan. Oh. Again, I tell you, for those who are fast learner, pag merong nahihuhuli o na-absent, help them. Yan. Ang ibig sabihin ng core CPI, yung core, yan. CPI, yan, noon, bato. Ang core, pag gusto mong maintindihan, buksan mo itong folder. Yan. Ang mga kailangan dyan mabasa mo, yung actual, forecast, previews. So, si core CPI, month to month, ibig sabihin, kinukumpara yung month sa nakaraang month. Ito naman, core CPI month nung nakaraang month. Ito naman CPI year nung nakaraang year. Ako, hindi ko masyadong kinuha nito kasi ang tagal. Yung pagkumpara sa kanya, no, isang taon pa, ang pinaka-importante, yung pinaka-latest, month to month. Ano yung core CPI? Buksan natin. Yon. Ang core CPI, hindi kasama yung food energy. Ang CPI is the change of price ng goods and services purchased by the consumer, excluding food and energy. While the CPI kasama. Ayan, buksan na nga natin. Sige. The CPI kasama yung food and energy. At mas stable yung core. Okay. Mas stable yung core. Ngayon, sabi dito, actual greater than forecast is good for the currency. Ayan. Yung lalabas dito by, ano ba to? Bukas, Monday, Tuesday pa, no? Tuesday. Yung lalabas dito, pag malaki kaysa dito, is good for the currency. Okay. Pagka maganda ang currency, ano mangyayari sa XAU? Bababa. Bababa. Okay. O, may idea na tayo. Yan pa lang, ha? Tingnan natin yung chart. Pansinin nyo, mas matagal tayo sa fundamentals, di ba? O, punta tayo ng chart. O. Daily. Okay, daily. O, next. Monday, Tuesday. Tuesday, lalabas yung CPI. O, pansinin nyo to. Di ba? Pwedeng magre-retrace dito bago pupitik pataas. Tama. Pwede yan. Kasi bakit? Ayan yung one, di ba? Kakukross niya lang ng resistance, now become a support. And at the same time, overextended yung price. Wala namang ganon. Walang ganyan na dire-diretso. Talagang nagre-retrace ang price. Kailangan niya mag-retrace ang price. Kailangan. Hindi kaya isa si Trump dun sa mga non-commercial? Kasi, ang mga non-commercial, gusto nila, bibili rin sila. Let's say, kayo to, retailer, institution, gusto nating bumili. Gusto na rin lang bumili. Saan nila gustong bumili? Dito, 1? O dito, 2? Whether you are a retailer or an institution, saan mo gustong bumili? Sa 1 o 2? 2. 2. Paano kaya babalik? Hindi kaya dahil gusto nilang bumalik, hindi kaya dahil yan yung mga bali-balita. Oh, plano kong lagyan ng tariff yan. Actually, yung tariff, hindi pa naman niya in-impose eh. Plano. Oh, di ba? Mindset. Tanungin natin si economic, si ChatGPT. Parang minamani pula naman
Parang isip pitong itlog. ng mga Ha? investor. Oo, Investor ata ha, kasi sila yung may pera. Doon tayo. Meron yan. Oh. Tingnan natin kung ano sasagot ni ChatGPT. Oo, tamo. ChatGPT na yan. Kanina pa kami nagkakasundo ni ChatGPT. Parang matalino rin yata ako Panay ang oo niya sa sinasabi ko Tinatanong ko lang naman siya. Sa totoo lang, ganun talaga tingin ng maraming traders at analysts. Parang may narrative engineering o sentiment manipulation sa market. Ang nangyayari kadalasan, politician like Trump, maglalabas ng policy na may immediate impact sa headlines tulad ng tariffs para magbukang strong ang stance ng economy. Strong ang USD, what will happen? Babagsak. At yun yung ginagawa niya ngayon. Pinapalabas niya, strong. Sinungaling sila, nire-rig nila yung data. So ngayon, yung mga investor, ano kaya ang totoo? Siyempre, presidente yan Hindi magsasalita yan. Pero si Trump ay businessman din. Okay? So bago tayo mag-technical, magdagdag pa tayo na isang fundamentals. Ano kaya fundamentals dadagdag ko sa tingin nyo? Yung matatagal na sa team at community na review. Anong fundamentals ay dadagdag ko sa tingin nyo? Walang makahula? Ha? TOT. COT? COT. Excel no? Yung taxes. Ayan. Cots. Taxes ng mga... Pero ito, wag niyong babanggitin to, At hindi ko pa rin tuturo sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng konting Kaya ang gawin niyo, mag-research na kayo. Wag niyo hintayin ituro ko sa inyo, mag-research na kayo. Tingnan niyo kung gaano ka daling maintindihan. Pero wag niyo pang intindihin to, sasakit ulo niyo. Ayan, Ang hirap nga coach. Hirap, Pag ako magpaliwanag, parang andali. Pero Diyos ko, mahirap talaga. Hintayin niyo ng konti. Ayan, Saan yan hahanapin, coach? Ha? Saan yan hahanapin? Yan ang tanong ko noon Di, COT na binanggit ko Research nyo na. Tanong nyo si ChatGPT. Sige, pasabok. Naintindihan nyo na. Minsan kaya ayaw ko sugutin para i-reserve ko yung isip ko sa ibang bagay. Para sa atin din lahat. Tulungan nyo ako. Unawaan nyo lang ako minsan. Ayan, August 5. Tingnan nyo, August 5. Today is August 10. Nirelease nila August 5. Nilalabas sila ng Sabado. August 5 is Tuesday. Nilalabas sila ng Sabado. Ibig sabihin, lagging ito. Okay? August 5, umorder sila ng 10. Nagdagdag ng 10. Last week, nagkuhan sila ng 30,000. Bumili. Ngayon, gusto na naman nilang bumili. Ibig sabihin, pag negative yan, nakabili na. So, ibig sabihin, nakabili na. Kung nakabili na sila, let's say, nakabili nila sa August 5. Hanapin natin yung August 5. August 8. Ayan, 7. Ayan, August 5. Ayan, August 4. August 5. Ayan, August 5. Hindi. Dahil late ang August 5, balikan ko, August 5. July 29. July 29 sila nag-buy. Tingnan natin, July 29. Dito. Kung bumili sila, dito sila bumili. Kung bumili sila, alam naman benta nila pababa. Tama ba? Tama ba, mate? Tama. Nasaan yung price? Nasa strong support, historical support. Diba sabi ni Coach, tingin sa kanan, ay kaliwa. Yan. Ngayon, kung tumitingin ka sa kaliwa, tumitingin ka pa sa fundamentals, this give you an idea. Dito ko pala nag-uumpisa i-inject yung yung fundamentals na talagang tataas at tumaas nga. Gaano itinaas nung time na yan?
Yan. 1,215. $1. Sa 0.1, that is almost $100. Laki niyan. Okay. So, nandito na tayo. Pag binalikan ko yung COT, last Tuesday, nag-set sila ng order ng 10,000. Yan. Last week, nag-buy sila. Negative 30. Pero tingnan nyo, 41 plus 8 ilan? 41,000 plus 8,000 ilan? 49,000, coach. Plus 3,000 52. plus 2,000 54,000. plus 14 94. plus 12 O, 100. 100. Oh. Out of 106. 100,000, bumili sila ng 4,000. Minus 4,000. 102. Minus 30,000. 72. So, ibig sabihin, may order pa sila na hindi nako-close. Mhm. Tapos, nag-set sila uli ng 10,000. Kung kayo yung bumibili at marami kayong pera, saan kayo bibili? Dito? Dito? O dito? Pinakababa. Yes. At the moment, umaakyat siya. So, yung price kailangan magkaroon ng high, lower high. Lower high. So, posibleng yung CPI by Tuesday, babalik lang dito to continue with this daily trend. Pero, long term, anong trend? Diba? Marami pa silang order na hindi nakuklose. Saan sila bibili? Dito o dito? And at the same time, diba? Long term sideways. So, may posibilidad na pagdating dito ay babagsak. Posibilidad lang yan, ha? Baka opinion ko lang yan, ha? Okay. Nakukuha nyo? Let us Yes, go sir. technical. Mag-technical tayo. Tapos na tayo ng fundamentals. Sa technical, we start from the monthly. Naglalagay tayo ng support. Diba? Pero bago tayo maglagay ng support, una nating hinahanap yung present price. If this is the candle, asan yung present price? 1 o 2? 1. 1. Dahil green, di ba? Andun yung price. Bats 4, ha? Ayan. Mate, paano yan? Nasa canvas. Okay, yun yung support and resistance made simple. Okay. Bats 4, yung mga wala pa sa Bats 4 sa canvas, I will include you. Kaya lang si Esther Lita, hanggat di siya nakaka-attend ng ating kwan, kakausapin ko muna siya. So, lagay tayo ng support. Ito yung support. Saan natin ilalagay? Ilagay natin dun sa previous month. Since monthly ito, at titingnan lang natin yung previous month. Ito lang. Huwag nyo nang tingnan muna to. Maliwanag, ha, mate? Copy, coach. Okay. Ayun yung body ng previous month, doon ko nilagay yung support. At yung low, high niya, doon ko nilagay yung resistance. Mate, bakit dito wala? Pwede mo naman lagyan. Andito yung price. Kung pumunta man dyan yan, matagal. Dito, mate, pwede rin bang lagyan? Pwede. Kaya lang, nandito nga yung price. Kung pumunta dyan, bubutasin niya muna to. So, pag nilagyan mo na nilagyan yan, dudumi yung chart mo. So, para hindi dumumi, hanapin mo yung present chart, doon mo lagyan in between ng support and resistance. Huwag mo nang tingnan mo na to.
Ang tingnan mo lang muna yung previous month. Kasi month naman yan. Okay? Maliwanag? Copy. Okay. So, mate, bakit yung baba solid, yung itaas long dotted line? Pag support, ang ginagawa natin is solid line, pagka naman resistance, long dotted line. Bakit kulay dilaw? Pag dilaw, monthly. Okay, weekly na tayo. Weekly. So, eto naman ang tingnan mo. This is the last week. This is the previous of the last week. Hanapin mo yung price. Asan yung price? Ito yung price, di ba? Present price nung nag-close last Friday. So, yung price ngayon nandito sa high ng last week at nasa ilalim nung high ng ano to? Ano tong resistance na to? Weekly o monthly? Coach, monthly. Monthly. Bakit siya naging resistance? Nasa taas ng price. Nasa taas ng price. Correct, Coach. So, Dahil tama. bakit tayo pataas. Long dotted line means resistance. And the yellow, since nasa week tayo, pero yung yellow means nilagay natin on the monthly. Maliwanag? Okay. Yes, Coach. Okay. Mate, bakit hindi namin nakita kanina sa monthly yung blue? Bakit biglang nag-appear siya sa weekly? Kasi ang ginagawa dyan, pindutin mo yung blue, right click, properties, tapos tingnan mo yung visualization. Tanggalin mo ito, all time frames, uncheck mo yan, tanggalin mo yung monthly para makikita mo lang siya ng weekly. That is the same for daily and weekly. Ganun lang yung gagawin. Okay? So, ayan na. Price is in between the support ng weekly at saka resistance ng monthly. Daily tayo. So, eto ngayon yung price. Nasa pagitan yan. Okay. So, that is the top-down analysis ng ating support and resistance. Pero balik muna tayo ng monthly. Monthly. Sa mga batch 1, 2, and 3, alam na alam nyo, last July, di ba ito tumaas ng todo? Tama ba? Yes, coach. July. Yung June, ganun din, di ba? The first week, second week. Tama. Tama. Mate. Tama. Ito. June, March, April, May, June. May, ganun din, di ba? So, ibig sabihin, for the past 3 months, 4 months na nga eh. Yun yung trabaho niya. First week, second week, tataas. Third week, bababa. First week, second week, third week, tataas. Last week, ibabagsak. First week, second week, di ba? Ihinto dito. Third week, tataas. Last week, babagsak. Tama ba? Tama. Mate. August ngayon. First week ba ngayon o second week? Second week, ano? Second week na po. Magta-third week. Eto na naman siya. And for the past how many months? Sideways. Dyan pa lang, huwag ka mag-fundamentals. Ano ba sinasabi niya? Ang laki ng posibilidad, di ba? Sino yung nag-compute kanina nung COT? Ilan yung order na hindi pa nakuklose? 106, Coach. 106. Kung ikaw yung may 106, bibili ka ba dito? Di ba dito sa baba? And the problem with their orders, hindi yun na-execute na isang execute lang. So, ibig sabihin yun, pag tumaas na yan, hindi na makuklose yun. Kailangan gumawa sila ng paraan para bumaba. Sila may pera eh. Baka isa dun si Trump eh. Hindi kaya? Businessman eh. Ano gagawin ni Trump para hindi siya halata? Di ba kukuha siya ng middleman? Pwede ba yan? Pwede, Coach. Pwede. Pwede. Tayo ngayon, may retailer. Sakit ang ulo niyan. Ayoko. Technical lang ako. Walang problema.
Nang problema. But I tell you, sabi nga ni Warren Buffett, hindi kayo mananalo sa trading. Kasi kayo, puro kayo pattern. May nabasa akong libro, yung books daw ay ginawa para madaling matalo yung mga retailer. Kasi nga, yung retailer nagte-trade based on the pattern. Oh. Palagay nyo, bakit pinopromote ang forex trading sa Pilipinas? Para mataas ang liquidity, coach. Liquidity. Kasi, Yes, coach. kung yan worldwide yan sinong, halimbawa, bibili na dito si institusyon. Kanino siya bibili? Kay retailer. Si retailer nagbabase sa pattern. Pag nakakita si retailer ng support, ano gagawin niya? Halimbawa, ito support. Paparating din yung price. Nakita ni retailer. Binasa niya yung mga libro ng trading book. Ano mga libro ngayon? Madami libro ngayon Pagka raw support, buy on support. O, buy siya ngayon dito. Diba? Ay gusto rin ng institusyon mag-buy. O, dalawa na silang buy. O, kanino si bibili kung walang nagbebenta? So, ang gagawin ng institusyon, shoot out niya yan. Si retailer. Uy, nasa ilalim na ako. Resistance, sell na ako. Gusto ng institusyon ng buy. May nagbebenta. Yung mga institusyon, dami nagbabasa ng libro. Sell. Sell. Ito na, may nagbebenta na ng mura. Bili na natin. Sandali muna. Ba't ganon? May buyer. Tataas yung price. Nakita ng retailer. Buy na rin ako. Buy. Tumaas na yung presyo ng price. Si institusyon ngayon nakabili rito. Ang gagawin niya, ibebenta niya ron. Kanino? Sa mga retailer na humahabol. Yun yung tinatawag na FOMO. I hope unti-unti kayong na-adapt sa fundamentals. Batch 4, welcome. Again, wala kayong pwedeng pag-share yan. Dito lang. Sa family nyo, okay. At doon sa mga kaibigan nyo, pero never talk this sa GC or ask coach about this. Makinig lang kayo kasi paano kayo nagre-review? Hindi pa kayo naturuan ni coach. Ganun yung magiging concept. Malilito siya. Okay? So, what do you expect for the next 2 weeks? Remember, itong mga ito, umangat first and second week. Ito ngayon, nasa third week. Tapos, pansinin nyo, ayun na siya uli. Possible, mag-shoot out yan, pero malaki posibilidad. Nababagsak. Calendar. Tingnan nyo yung CPI. 0.2 to 0.3. Forecast is 0.3. Good or bad? From the previous to forecast, 0.3. Good. Good, coach. Good. USD, pwedeng maging good. XAU, ano mangyari? Pagka good yung USD. Bababa. Diba? Bababa. Linggo pa lang, mina-mindset na tayo. Diba? Linggo pa lang, mina-mindset na tayo na pwedeng bumaba. Tama ba? Diba sabi naman ni ChatGPT, pansamantala. Tama. Pansamantala. Sabi niya. Okay. Mag-technical ulit tayo. Technical. Balik. Basahin ang individual candlestick. Ano nakikita nyo sa bawat individual candlestick? Itong candlestick na to. Alin ang dominant? Buyer o seller? Buyer. Buyer, coach. Ito. Buyer. Buyer. Buyer din. Ito. Individual lang, ha? Ito, ano to? Buyer o seller? Buyer. Buyer pa din. Red yan. Ito lang isa. Buyer. Seller. Seller. Ito. Buyer. Ito. Buyer. Yes. You don't look. No? Seller. Basahin yan, coach. Ito. Seller.
tinulak si seller, hindi nakaporma, kinapos si seller, pumasok si buyer. Kung tulakan nito, tinulak nyo ako, hanggang dito ka lang, tinulak kita. Pagdating dito, mas malakas pa rin ako sa'yo, tinulak kita hanggang dito, hanggang sa taas. Medyo nakabawi ka, pero sa buong tulakan, hindi mo na ako na ibalik dito sa umpisa. Dito, wala ka na. Ito, ganun din. Umpisa, tinulak mo ko. Pinagbigyan kita, okay. Tinaas ko hanggang doon. Medyo kinapos akong konti rito. Pahinga nga muna ako, pero pinigil kita rito. Ito, nag-open dito, binagsak. Ayan. Tapos, hindi, nag-open dito, umangat. Medyo pagod ako ngayon, pagbigyan nga muna kita. Tapos, hanggang dito, pagbandang huli, dali muna. Kontrahin kita. Dito, panalo ka. Dito, tinulak mo ko. Kinapos ka kagad. Tinulak kita, ang haba. Tapos na itulak mo kong konti, pero hindi mo na ako na ibalik dito. Ito, ganun din. Ayan, umangat. Binaba mo ko, pero kinapos ka. Bandang huli. Ayun. Diba? Paano basahin ngayon yan? Individual, diba? Ibig sabihin, may buyer. Tama. Tama, mate. Tama, coach. Okay. Basahin naman natin ng sama-sama. Alin nakikita nyo? Kumbaga sa labanan ng buyer and seller. Seller and buyer. Ito lang ha, ito lang. Kumbaga sa labanan. Ilan ang sundalo ni seller sa sundalo ni buyer? Kung sa Dalawa. Dalawa. Sa suntukan pa lang talo na. Ang laki pa ng katawan nito. And the body of the candlestick signifies his strength. Tama. Ako. Strong. Okay. Technical. Kaya lang, sabi ni Trump CPI, even CPI bababa mo. Pwede mangyari yon. Paano mate kung di na bumaba? Paano mate kung di na bumaba? Di wag ka mag-trade. Di di rin ako nanalo. At least hindi ka natalo. So you have to wait, di ba? May turo sa inyo, batch 1, batch 2, batch 3. One muna to ha. Batch 1, batch 2, batch 3, di ba? May turo si coach na pagka malapit na, huwag ka nang masyado. If this mag-retrace dyan, ayun, meron pa. Paano gagawin namin pag nandito? Merong lesson yan. Yung tinatawag nating consolidation, breakout. Good breakout, good pullback. Nasa canvas na ba, mate? Wala pa. Ilalagay ko pa lang. Iayos ko pa lang. Kaya yung mga maliliit na tanong nyo, tulong-tulong na kayo, ha? Para maayos ko, mate. At least sinasabi ko sa inyo kung bakit minsan hindi ako sumasagot. So, any question, mate? Any question? Hindi nyo tatanong kung anong gagawin nyo bukas? Ayun nga, sir. Paano yung gagawin? Tanongin nyo, tayo nyo kasi magtanong okay. Gagawin nyo, baba kayo ng daily, 4 hours. Ano nakikita nyo sa candlestick? Battle, di ba? But don't forget the strong bias. Di ba? Dapat ito nagpo-pullback na to. Pero hindi nagpo-pullback Nagko-consolidate ng pataas. Di ba? Okay. Tingnan natin ha. Ibang style. Ano nakikita nyo? Pataas pa baba? Pataas, coach. Coach. High, low, high, high, high. Low, higher low, sideways, actually nag-sideways. And then, breakout dito, di ba? Hindi kaya pwedeng dito yon yung CPI? Pwede, no? Pwede. Pwede, coach. Ang gawin nyo, pag nag-pullback, hintayin nyo mag-consolidate. Pag nag-consolidate, hindi nyo mag-breakout doon. Saan? H4? Hindi. Bumaba kayo ng lower time frame. Baba kayo ng lower time frame. Paano yun? Ayan nyo, lalagay natin sa canvas. Hindi ko pa na ilalagay. Yan yung pagpapaliwanag ng good breakout, good pullback. So, wag natin puwersahin. So, ibig sabihin, pag hindi mo pa naintindihan, balikan mo yung canvas. Okay? Whenever, if ever na ito bumalik,
So wait. Yan. Actually, ito yung law, higher law. So pwede hanggang dito yan. Hanggat hindi na ba-violate ito. Pero if by next week ma-violate yan, may posibilidad na balikan ito. Ano bang meron dito? Anong meron doon? Fair value gap. Hindi, ito yung fair value gap. Ito yung fair value gap. Ayan. Ito, anong meron dito? Demand. Anong tawag natin dito? Demand zone. Demand zone. The buyer zone. Ayan. Or support and resistance. And at the same time, remember, yung nag-compute, ilan kanina yung di pa nako-close, ang dami pa nun, di ba? So, 106 coach. yes. Ang ibig sabihin ng fair value gap, yung biglang umangat yung price, may naiwan na dapat na orders. Orders na malalaking tao yan. Babalikan nila yan. I'm not sure na 100%, pero siguro mga 99. Spasi sa kwan ko. Pero opinion ko lang yun, ha. Kaya ko kayo tinuturuan is para pag natuto na kayo, you can decide doon sa ibibigay na signal sa inyo. Don't just follow signal. Analyze the signals. Kasi yung pera nyo ang nakataya. Hindi naman yung pera ng ibang tao. Pera nyo ang nakataya. Kaya I really encourage you to use the canvas. Okay? When you use the canvas, lahat tayo ay hindi mahihirapan kasi mas makakapag-analyze ako ng chart. May natutuhan ba kayo for today? Ano po? Okay? Yes, coach. Yes, coach. Any question, and happy Sunday to everyone. And Coach, may verify ako, coach. yes, please. Bats for Coach Russell. Coach, yung fair value gap, Coach, based sa experience nyo, tama, babalikan yun, Coach, no? Ang tanong ko, Coach, anong normal average time yun, Coach, normally or kadalasan based sa experience nyo na binabalikan ng market? Wala tayong mabibigay na ganun. Ang magiging idea natin is read the candlestick. Pag nakita mo yung candlestick, bumabaligtad na yung, tulad nito. Pero may sagot doon, ha? Wala nga lang time. Ito, ano nakikita nyo rito? Ito lang, sa candlestick na to. Burahin ko, ha? The higher time frame is a strong bias. I'll go to daily. Ano nakikita nyo? Ito lang. Yung binasa natin kanina. Anong dominant? Buyer o seller? Buyer, Coach. Buyer. So, sa tanong na babalikan yung fair value gap, do you think meron ng binibigay na pagbalik? Malabo pa. Wala pa, no? Wala pa. And then, Mm. the higher time frame gives us direction. How about the lower time frame? Anong una niya binibigay? The lower time frame, anong binibigay nun? Yung current na galaw. Current na galaw or the early sign of change of direction. Ngayon, ayaw mong tumingin ng lower time frame. Anong nawawala sa'yo? Anong nawawala sa mga hindi naglo-lower time frame? Opportunity. The early sign. Liliko ko na pala yung sasakyan, eh. Ang tinitingnan mong mapa, yung diretso. Nung pala, yung maliit na mapa, liliko na, eh. Di ba? I don't know. May mga seaman tayo dito. Captain Sibayan. Tama ba? Tama. Diba, pagka malapit ka na, naglo-long range ka na sa ARPA ba yun? O radar? Oo, tama. Hindi ka maglo-long range. Magso-short range ka na. Mas naging specific na yung mga contour sa ilalim ng dagat, di ba? Lalo na kung may mga nando sa ilalim. Di ba? Tama. May mga history na lumubog doon, no? Di ba? Ganyan ako kakakulit, mate, bangmate. Pati yung pinakikialaman ko. Okay. So, I encourage you to use lower time frame because it will give you the early sign kung meron ng pagbabago. Okay. Gamitin natin yung napag-usapan natin. May nakikita na kayong early sign ng pagbaba? Ito. 1 hour to. Meron ba? Wala? Meron na. Ano po? Meron na. Meron? Wala pa. Oh, Yulo. mas Malabo lilinawan natin, ha?
Wala pa, coach. More Lilinawin on buy. natin ha. Dali ha. Ang tanong is, hindi malabo. Ang tanong is, meron ba kayo nakikitang early sign ng pagbaba? Meron na ba? Parang meron. Pero Kasi- na. Kasi pwedeng ito, Take lang. pwedeng ito ay consolidation, impulse consolidation, pero pwedeng ito ay consolidation for a continuation. Hindi masasabi na ito ay sign ng pagbaba. Okay. Para sa akin ha, tingnan nyo ha. Punta tayo ng line. Nasusunod pa rin ba yung higher low, higher low, higher low? Nasusunod? Yes, coach. Susunod, di ba? Tingnan natin sa daily. Tingnan natin, ayan, Ito sa daily, ha. Ito lang. Ano to? Low. Low, tama? Po. Ito, ano to? Low din. Lower low. Ito. 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 Sanay kasi tayo nung ganun eh. Kung pagkukumparahin ko tong 1 and 2, alin ang mataas? 1 o 2? 2. Yung 3. Kukumpara ko sa 1, 2, 3. Sa 1 and 2, alin ang mataas? 3. Yung 4. 4. Yung 5. 5. Dito naman sa taas. This is high. This is high. This is high. This is high. And this is high. Kumparahin ko yung 1 and 2. Alin na mataas? 2. Yung 2 and 3. 2. 2. Yung 4. 4. Yung 5. 5. 5. Bakit mayroon 3? Retracement. Tama. Pero dominantly, ano siya? Uptrend, downtrend? Uptrend. Ay, Uptrend. Hindi nga lang obvious. So, ibig sabihin yung tanong, kailan, di ba? So, babasahin mo ngayon yung candlestick. That's how we analyze. Kasi, ako, naniniwala akong babalikan, pero hindi ko sinasabing babalikan bukas, makalawa. Depende. Kanino magdidepende? Doon sa mga institusyon. big boss. Meron din tayong video niyan. Okay? Any other question, mate? Coach, pacheck lang Yes. kung tama po yung pagkaunawa ko tungkol sa paglalagay po ng support and resistance, Coach. Yes, mate. Coach, ang lalagyan po ba ay ng support at resistance dun lang sa malapit sa price po? Yes, pero meron tayong video niyan sa Canvas. Yun yung tinatawag na support and resistance made simple. Andun yung kompletong paliwanag. Panoorin niyo muna, mate. Tapos, i-journal niyo yung mga tanong niyo at baka mamaya hindi niyo na kailangan itanong. Okay? Sige po. Sinagot ko naman pero yung pinakamalalim niyan nandoon. If you really wanted to, Okay? Opo. Any other question, mate? Coach, doon sa lower time frame, kung halimbawa, bababa ka pa sa 1 hour, kuwan ba yun? Mate Eduardo, you are from Pampanga o Tarlac? Angeles, Pampanga. Angeles, Pampanga. Okay. So next time pag nag-Zoom meeting tayo, lagay nyo kaagad yung inyong mga lugar para at least magkaroon tayo na idea mga tiga saan yung mga kasama natin. Sige, ano yung tanong mo, mate? Yung sa lower time frame, kung ibaba pa sa 1 hour, maging 30 minutes, 15 minutes, kuwan ba yun? Reliable ba yun? Reliable yon. Oo. Kasi how you read the candlestick sa higher time frame, it's the same how you read the candlestick at the lower time frame. Yun nga lang, pag nag-higher time frame ka, you have to consider, ito. Yung number of pips. Pag nag-lower time frame ka, halimbawa, nag-lower time frame ka, for example, yan. Mag-daily ako, daily. Kukunin ko to, Kukunin ko ito. Kukunin ko lang yan. Kung sa higher time frame, let's say, pumasok ka dito, target mo doon, that is 1,400 pips. Pero kung maglo-lower time frame ka, dito ka lang to market.
dito ka lang tumarget. O, di ba? Sabi, baka babalik dito yung price because of the CPI. Binax ko. Punta ako ng lower time frame. O, di ba? Nawalang bigla. O, ayun, lumitaw. O. Ang bias natin ng higher time frame is, anong bias natin ng higher time frame? Buy or sell? Buy po, buy. Buy. O, dahintayin mo Buy. dito. Ngayon, kung papasok ka rito at nasa lower time frame ka, either mag-TP ka rito o hayaan mong, since nasa bias ka ng kwan, hayaan mong umabot dito. Malakas ang loob mo. Ito yung kwan, iniisip mo baka bababa. Di pwede ka mag-sell. Mag-sell, kaya lang yung iba ang ginagawa, nag-sell, nilagay dito. Nakabias ka nga ng uptrend eh. Ang nilagay dito, tapos nagtataka sila. Nag-sell eh. Nag-signal ng sell eh. Ang ginawa, trabaho, iniwanan. Nung pala, ito na yun eh. Market structure. Meron din tayo niyang video. Okay? So, for a more specific answer do sa tanong nyo, meron video niyan. From higher time frame to lower time frame. Ang tawag naman doon is top-down analysis, hindi yung support resistance. Top-down analysis from monthly to lower time frame and bottom-up from lower time frame pabalik naman. Meron tayong video niyan. Hindi ko pa lang nilalagay. Ilalagay ko pa lang. Maaring itong week na to. Any other question, mate? If Mate Eduardo, please. If yung mga tanong nyo hindi pa natasagot ng bumbo, kaya nga I encourage you to go to Canvas. Andun yung mga isang oras sinasagot yan. We have a video. We have a video regarding support and resistance for almost 1 hour. Yung tanong kanina. We have a video regarding top-down analysis for almost 1 hour with different sample. Magkakatalo na lang talaga sa inyo kung gaano kayo kasipag manood. Another question, mate. Okay? I hope you know what to do for tomorrow. Jet, yes. Pingin ng link sa Canvas. Link? Sige. Hindi I will not, Tsaka, I will tsaka not isang give you account link ko pa. anymore. Give me your email. Ay, wala akong makuha. Kaya na pa na-receive pa. Tsaka ano po isang ano. I-remove ko yung kwan nyo. Give me your email. I-remove ko yung luma nyo. Hindi na ako magbibigay ng link kasi nga, delikado. Email nyo, ibigay nyo sa akin. Ilalabas ko yung sa'yo mamaya. Mag-message ka, mate. Mate, pakilabas mo ko. Ito email ko. Para hanapin ko yung email na nakapasok na luma. Ganon. Okay, copy. Okay. Kahit sa iba, no? Thank you. Oo. Hindi ko na ibibigay yung link. May mga pumapasok na hindi natin kilala. Okay? Any other question? Mate Elvira, good evening. Good evening, Coach. Mate Elvira, you are also from Pampanga. Tama? Yes po. Yes po. Saan ka sa Pampanga? Sa Magalang. Magalang. Mate Eduardo, saan kayo sa Pampanga? Angeles City, coach. Angeles City. Ngayon, may tiga-Tarlac na tayo. Tiga-Tarlac is si Mate, Mate, ano nga yun? Magkakalapit lang kami, Coach. Unti-unti. Lumalaki tayo. Si Mate Ruby, Okay. Last announcement, please rename your Zoom. If you are Team Eugene, lagyan nyo ng Team Eugene, ha? Okay? Kasi eventually, hindi ko na i-admit pagka hindi pa naka-rename. Siguro mga after 1 week pa. I'll give you another week. Okay? Mahaba-haba naman yon. Sa Team Eugene, ang pinakamaraming hindi pa nagre-rename. Galing, yung team ko. Okay? Okay, Coach. Sige. Thank you, Coach. Good luck for tomorrow and Thank you, Coach. welcome sa Batsport kay Coach. And Mate Emmy. Thank you. Maraming salamat, Coach. At magandang gabi. Mate Greg, minsan di ko sinasagot yung tanong mo. Lagi ko sinasabi, punta ka ng GC, I hope you understand. So that everyone will magbe-benefit yung iba sa mga tanong nyo. Mate Emmy, Coach, ano palang name ng YouTube nyo? Ha? Ano pong name? Walaris TV. ORS po? Ito, ilalagay ko muna to ngayon para makapag-subscribe yung Batsport. Ilalagay ko to. Mate Emmy, wala ka pa ring mic,